Pag ginanyan mo, low power siya. Total delay, no? Total delay, oh. So ito ilalagay natin, guys. Yung ano ng ano. RPM niya, makikita mo yung changes. Kanina very throttle delay masyado. So wala tayong ibang ginawa, nag-change oil lang tayo, tapos naglagay tayo ng ating treatment. Makikita mo yung pagbabago. Saka yung makina, tingnan mo gumana lang. Kumusta? Kasi kanina hindi pa nalagyan. Iba talaga yung reaction. Iba yung reaction nito. Yan. Uberte ka. Iba, no? Oh. Noon nakaraan, pag nakatrasera ka, tapos traffic, patay, no? Patay, sir. Oh, patay talaga yan kasi low power ka eh. Okay, no? Nakakita na. Nakakita ka na, pero yung full throttle mo, hindi pa ganun sagad. Ano, okay na? Iba talaga guys, yung ano, epektiyado. Pagpalang araw, so another client naman tayo na Toyota Hiace. So ang problema is throttle delay, napaka-throttle delay, and then low power. Walang hatak sa rangkada at tawag niyan mahina talaga sa akyatin. So tapos minsan namamatay pa. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials na gagawin natin. Hindi tayo magbubukas ng makina kundi gagamitin natin ng Hado engine treatment. Okay, so basic pointers pa rin guys para makita niyo kung paano natin titrahin na walang cut yung video. Okay, so tara, let's start. Let's go, pasok. Buksan natin. Low power. Buksan natin, pakinggan natin yung ano, yung RPM. Kasi wala siyang RPM gauge doon sa labas. Okay. So Hiace to guys, ayan o. Hiace low power. So nag-check in din daw, nawawala. Tapos gawin natin, lagyan natin ng Hado engine treatment. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ano may tutulong natin sa ano, sa unit. Pero undergo pa natin ng engine scan para makita natin yung mga history ng kanyang fault code, yung kanyang mga problema. Okay. Walang sabit, ikwang, hindi kaya. Wala. Sila. Kabila lang ha, kapitibig, kung sa mataga. Okay, so pakinggan natin ang RPM guys. Pag ginanyan mo, low power siya. Total delay, no? Total delay, oh. Uli mo kayo. Ay, very, ano, throttle delay, guys. Ano, low power. Okay. Okay, so ang gagawin ko muna nito, guys, gagamitan ko ng stethoscope. Tawag niyan para marinig natin yung loob ng makina kung wala bang problema yung kanyang mga pyesa doon, especially yung kanyang mga red bearing, rod bearing, mini rod bearing, yung kanyang tappet mechanism, yung valve train mechanism, at yung kanyang tatawag na yung valve set. So mararamdaman mo yung mga piston bushing, knocking, intake na problema, exhaust. So gagamit natin yung stethoscope guys, kailangan marinig natin actual bago tayo mag-undergo ng engine scanning, kasi ito kasi hindi natin pwede hulaan. Dahil kung wala kang scanner o wala kang nito, yan yung natatawag na hula-hula. So hindi tayo manghuhula kasi hindi tayo manghuhula. Okay, so atin dito is sure talaga, walang ano to, walang magic, walang technology, and then engine scan at saka yung kaalaman pagdating sa engine mechanic. Okay, so dito naramdaman ko dito guys, okay naman yung kanyang sistema sa loob. Setting naman so far yung kanyang yung liner, yung kanyang piston ring setting, kasi wala kang marinig na knocking. Yung mga timing chain na mechanism niya, yung kanyang mga valve train mechanism, so far okay naman. So ang gagawin ko nito is i-check ko naman yung kanyang sistema sa buong electrical system at yung kanyang tatawag na combustion chamber. So doon din malalaman kung ano yung problema. Okay, so far okay naman yung ano niya, yung mechanical sa loob, walang problema. So gawin natin guys, idadako na tayo sa engine scanning para makita natin kung ano yung code na lalabas. So tara.
Basic pointers pa rin guys, makikita nyo sa unit is umaandar yung makina pero wala siyang check engine. So ito yung masakit na sa ulo pag was hindi ka gano'ng marunong. Okay, pagdating sa mga engine scan. So kailangan alam mo talaga paano siya i-diagnose na hindi ka gumagamit ng mechanical stethoscope tsaka yung engine scanner. So alam mo dapat yung electrical system kung ano yung issue nito. So iscan natin para makita nyo na walang check engine pero may fault code na lalabas. So tara, let's go. Okay. Okay din, no? Okay, Okay, sir. Okay na. Manual tayo. High ace. Yan. Ano yun sir? Ito, KD. KD no? KCH. Model nito? 2013. Okay na yun. Okay na yun. Pati engine ka, overhaul ko. So large leak. So nakita nyo guys, meron siyang fault code na present so, yung kanyang large leak. So minsan naman pag sumusunod ka talaga sa engine scan, talagang medyo magugulat ka at malilito ka dahil may mga time na lumalabas yung code na hindi naman talaga yung sira at saka wala siyang check engine na nag-appear dun sa kanyang dashboard. Okay, so ang ginagawa natin dito hindi muna natin yan tinitira agad kung ano yung sinasabi ni code. Kailangan alam mo rin kung paano mo siya titingnan at titirahin kung ano dapat mong gagawin. So unang gagawin ko natin dito is yung kanyang electrical system. So tingnan natin guys, tara. So unang yung titingnan dito yung kanyang mga wire. So once may mga balat o may mga punit, so makikita nyo guys na ito ang problema. Ayan o, kitang-kita nyo, putol. So ibig sabihin naglo-lose contact ito. Kaya yun ang problema. Ang lumalabas sa kanya is hindi siya open circuit large leak. So ibig sabihin problema yung kanyang wiring ng injector. So anong gagawin? So kailangan na maiayos muna tapos may check natin ng yung tamang voltage reading ng bawat injector. So ito guys, ni-repair ko na rin agad yung yung kanyang wiring na naputol. So kailangan na may lalabas yan na voltahe. So dapat yan may reading talaga ni accurate is yung sabi ko kanina 2.2 to 5 volts nagmumula sa ECM papunta naman sa injector pabalik. Okay, vice versa. Okay, at alam nyo na yung paano titrahin yung mga gantong mga injector. So kailangan alam nyo yung linya. Kung may putol kailangan nyo ayusin. Okay, so dako tayo sa engine guys. So tara, go. Okay, so dako tayo sa engine change oil guys. So kailangan na before kayo mag-hado engine treatment, ang gagawin nyo is mag-undergo kayo ng change oil. Yun lang yung pinaka basic talaga. Pagdating sa hado engine treatment, kailangan bago yung oil mo. So kailangan ng viscosity ng oil is medyo makapal. Okay, so tara, change oil tayo guys. Let's go. Check natin yung kanyang viscosity ng oil kung gaano kalapot o kung gaano nakadumi. Okay, so tara. Okay, so ito yung oil niya guys. Sobrang dumi. Ayan o. Sobrang dumi ng oil niya. Talagang ano siya. Ayan o. Malapot na. Madumi. Okay. Silipin natin guys yung drain plug. Kinabit na namin para dire-diretso na tayo. So maglalagyan tayo ng engine oil tapos hado engine treatment. So ayan, meron siyang silat. So tara, change tayo. Okay, so magsasali na tayo ng oil guys. So ang nilalagay natin sa mga oil basta once na medyo low power at maingay, kalansing ang loob ng makina. So lagi nyo tandaan, basic pointers pa rin na kailangan makapal po yung oil. Okay, so mas maganda makapal is 15W40. Yun po yung nilalagay natin guys. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Kahit makipag debate pa tayo, kaya tayo paglaban kung bakit kailangan makapal ang oil. Okay, so after this maglalagay tayo ng hado engine treatment. So tara. So ito yung lalagay natin guys. Dalawa honey. Yung ng
pagadian, ganito din lagay ko eh. Galing pagadian ba? Dinayo ko ito. Mahal yan sir, 5. Na yun, ano pa yun, tawag yan, nagpapadala siya ng ano, LBC, 5,750 ang isang set, kasama na shipping fee. Yan guys. Ikaw lang yun may meron dito sa Jinsan, sir? Oo, ako lang. Kasi ako isa sa nag-formulate niyan eh. Isa ako sa nag-formulate niyan. Kaya ako lang yung exclusive na ano. Na may halo. Kahit sa FB YouTube channel. Okay, so after sa engine is maglalagay kami ng Hado engine treatment mismo sa kanyang transmission. So kailangan na dito is mayroon kong mahabang funnel. Okay, papuntang hose, papunta doon sa loob ng transmission. So dapat alam nyo rin yung transmission nyo, nalalagyan nyo rin ng Hado engine treatment yan guys. Hado engine treatment para makarecover totally yung kanyang mga bearing sa bearing, tsaka yung mismo mechanism doon sa mga loob ng metal surface ng transmission mo. And then kailangan much better kung bago rin yung oil mo para mas maganda yung laro. Okay, so after natin sa engine tsaka sa transmission, sa fuel tank naman tayo guys, yung 250 ml na Hado Fuel Extreme Economy. So yun po ilalagay natin. So tatlong bote lang yan siya guys, ang ilalagay doon, and then okay na yun. Pagkatapos mamayang konti, after malagay natin is papaandalin na natin. Okay, malaga makuha nyo yung basic pointers kung ano yung ginawa nating sistema, kung paano natin pinarecover yung makina na hindi nagbubukas ng makina. So remedy lang po ito pero long last. Okay, tatlong 250 ml na Hado Fuel Extreme Economy. Balikpropan sa lapin. So dalawa, tatlo ang atong mirador. Yay, mirador. Yay, si father. Yun. Sige. So gawin natin, hindi natin ikakat yung video. So naglagay na tayo nito. Tapos tawag niya na naglagay natin tatlong fuel system economy. So start natin makina. Okay. So sige. Okay. Yun. So ang gawin natin guys, hindi natin ikakat yung video para kita nyo yung lalabasan. So maingay yung kanyang rocker arm. Medyo siya, malaki clearance. Mapapakinggan nyo guys ang nangyayari yung idle nya, wala pa tayo 5 minutes sa mga 2 minutes and 37 seconds, pero yung RPM nya makikita mo yung changes. Kanina very total delay masyado, so wala tayo ibang ginawa, nag-change oil lang tayo tapos naglagay tayo ng hard engine treatment. So
nakikita mo yung pagbabago. Saka yung makina, tingnan mo gumagalaw. RPM ko para yung yung carbon doon sa combustion chamber ba matapon niya. Ina-accelerate ko para yung mga carbon buildup doon sa valve tip saka sa valve set. Maano niya yun. Tunawin niya kasi yun eh. So walang ibang labas yun, tambutso. Bubugay niya yun. Kita mo responsive siya masyado. Oh, mas malakas yung niya, yung sabog. Wala pa tayong 10 minutes, nasa pa lang tayo. 4 minutes and 37 seconds. Protest natin para makita na yung kaibahan. I-idle mo natin konti. Kamayan ko para talaga yung yung hado doon sa loob, magkalat. Tapos yung transmission mo para makalaro din doon sa ilalim. Saka ito rin, naging number 1, problema rin yan. Oo. Maliit lang na bagay kung titignan mo, pero malaking impact yan sa makina. Lalo na sa ECM. Kuryente niya mahina. Sa iba naman, sa tawag yan, sa ibang ibang mekaniko yan, pag hindi nila makuha, walang scanner, maghuhula-hula na. So mahirapan, kawawa ka. Pag wala kang scanner, dapat meron kang stethoscope para makuha mo ano problema sa loob. Pag halimbawa yung low power, malaman man yan kasi yung barbula maingay mo yan, magtutunog yan eh. Maririnig mo basta meron kang stethoscope. Pero yung ginamit ko kanina, ibig sabihin na problema sa loob. Pero pag wala ka naman nun, pag di ka marunong gumamit nun, engine scanner ka para tumbok mo talaga. Pero kanina okay na scan mo na yun. Okay man ang loob niya. Kuhan lang, carbon lang, marami ba? Kasi mula pag-abran nyo, hindi pa nabuksan yan eh. Diba? So marami siyang carbon doon, nakapatong-patong na. Pati yung first ring, second ring mo, meron ng doon, tawag niyan, marami na carbon build-up. Nakahawak siya doon, so hindi makalaro yung ring, di ba? So ano gawin mo, tanggalin mo, buksan yun para linisan. So si Hado, gawin niya, itirahin niya yun, yung yung tawag niyan, yung piston ring mo, saka yung piston canal, tirahin niya yun. Tapos siya maglilinis ng magkusa, technology siya, wala ka na magawin, ihulog mo lang. Hindi ka na wala ka na bubuksan doon. So galing niya ng isulan. Shout out sa sir. Idle natin yung konti, i-test drive natin guys, mga yung konti. So RPM natin tapos test drive natin. Ito na yung after tingnan nyo yung yung pedal, responsive na. Ayun yung pedal tinakita nyo. So ito na yung after. Test natin. Let's go. Test natin. Test natin guys. Check natin. Gabi na. Dahil nagbili pa kami ng oil. Tapos nagano pa kami transmission. Kaya ngayon okay na. Test natin. Okay, libre. Okay, fire. Libre. Yeah. Mamaya sa traffic pakiramdaman mo kung ano yung niya. Hindi na pa nagaya kanina. Ginagay kanina no? Late yung reaction ba? Malalaman talaga. Ngayon na, response no? Tesera. Pag traffic, mag-tesera ka, tingnan natin kung mamamatay siya. May speed ka ng mga 25 to 30. Kasi pag mga low power, 30 ang speed mo. Ayan, kaliwa tayo. Tesera, steady ko lang. Pag medyo traffic at tesera. Tingnan natin kung mamamatay siya o ano.
Kasi yung hado kasi habang ginagamit mo siya, ano, kailangan mo siyang ginagamit para mas ano. Mas mabuti siya. Ano yan, tesera? Tesera. O, hindi ka namatay, di ba? Dapat yan, nag-logger ka na kasi Parang mag-off na siya. Ay, off na siya. Yan. Tapos yan na muna, kwarta kinta muna. Tingnan natin kung maka-overtake tayo. Kumusta? Kasi kanina, hindi pa nalagyan. Iba talaga yung reaction. Iba yung reaction nito. Yan. Overtake ka. Iba no? Oh? Hindi ka pa nakaapak, naka full throttle niyan. Hindi pa. Oo. Kalahati. Yung hado kasi hindi pa siya totally talaga nag-groom lahat eh, kasi bagong lagay eh. Pero maramdaman mo yung effect ba yung 5 to 10 minutes para nag-aver agad siya. Ibang iba. Siguro mag-uwi kami. Oh yan. Doon malalaman. Doon malalaman. Mas mababa. Mahaba yung biyahe. Mas maano yung grooming. Pero pag bumalik mo yung check engine, sir, halimbawa, hindi na siguro, no? Hindi na babalik yun kasi inando natin yung wire eh. Yun ang problema, yung wire mo eh. Tapos inundergo natin ang scan, okay na siya. Kaya bumabalik siya kasi nawawala yung contact mo. Yung contact na supply. On. Oo. Di ba, takbo kami tapos bigla magpatay. Oo. Tapos i-on off mo na. Oo. Mawala yung check engine, tatakbo na naman siya ng maganda. Oo. Noon lang pag naka-tresera ka, tapos traffic, patay no? Patay sir, opo. Patay talaga yan kasi low power ka eh. Okay naman, nakakita na. Nakakita ka na pero yung full throttle mo hindi pa ganun sagad. Okay na? Iba talaga guys yung epektiyado. Okay sa magbukas na ng makina? Yun lang. Mga 20,000 mo kulang. Ay, kulang sa akin pag magbukas ka ng highways, mag-prepare ka ng mga 40. 40 pataas, initial na yun. Kasi depende kasi sa liner pag nasira liner mo eh. Bigay no So okay na guys, uwi na kami. Yung hatak niya no, talagang hindi ka mabibitin eh. Mga iba na eh no. Kanina parang isagad mo pa para makabuhin mo siya. Lakas Tisera. Ay, tama-tama to pa uwi. Makakarga yung transmission mo tsaka yung makina mo. Opo. Kasi malay-layo. Okay, so hanggang doon na lang guys. So maraming salamat sa inyo lahat. Shoutout sa inyo lahat at God bless. So please subscribe to YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. Okay. Alright. You'll be